Dakilang Diyos naming Ama, kami po yung naririto upang magpasalamat sa inyo dahil kami tinipon mo sa panambahan mo para makapakinig ng iyong banal na salita. Ama, gamitin mo lamang po ako, ikaw yung magsalita, Panginoon. Huwag mong pahintulutang makapagsalita ako ng hindi naaayon sa inyong kalooban. At ang puso po ng bawat isa, Panginoon, pakihanda mo, hayaan niyo, Panginoon, na may iuwi ang bawat isa para pakinabangan namin sa bawat buhay namin ng nakalulugod para sa iyo. Ama, kayo na po yung bahala sa aming lahat. Ito pong lahat ng ito, pinaabot namin sa inyong pasasalamat sa tanging pangalan na yung anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po. Pwede na pong maupo. Pag tinanong ko po kayo, lahat tayo nanggaling sa high school. Tama po. Meron po ba kayong naaalala na ginagawang training pag high school? Okay, CAT. Ano pa yung isa? COCC. Ang COCC po, third year yan. Tama po. Ngayon, yung CAT, fourth year. Ang nagko-command sa COCC, CAT. Dahil pipili ng magiging leader, yung mga CAT, para dun sa susunod na taon, pag yung mga COCC na third year, ay fourth year na. Tama po. So, yun po sa high school. Hindi po gagraduate nang hindi dumaan sa COCC at CAT. Pagdating po sa college, ano ang kapalit ng COCC at CAT? ROTC. Ngayon, sa ROTC po, hindi rin tayo pwedeng gumraduate ng college kung hindi tayo dadaan dyan. Ngayon, kung hindi po ROTC, merong kapalit. Pwedeng maging band member. Di po ba merong ganon? Yun ang kapalit, makakagraduate ka. Ganon din po yung COCC. Pwede pong hindi ka sumama doon, pero magpa-private ka lang. Kasi po ako, hindi ako nag-COCC. Private po ako. Pero, sumusunod po ako doon sa panuntunan kung sino yung humahawak ng mga private. Pag sinabing, lahat ng private, maglilinis ng room. Lahat ng private, maglilinis ng library. Hindi po ako pwedeng sumuway. Dahil po iyon yung batas, iyon yung training. Tama po. So, iyan po yung mahalaga. Ngayon, tignan nga po natin. What is ROTC in simple words? Nandiyan po, sabi po dyan, ROTC is a military organization that trains people to become officers in the armed forces so that they are ready to join a military operation if they are needed. Hindi pwedeng hindi sasabak. Tama po, dahil may labanan. Tinetrain kasi may labanan. So, ganun din po yung sinasabi doon sa mga COCC at CAT. Mahalaga po ang ROTC na ito dahil sabi nga po kung wala po tayo nito, malamang hindi tayo nakagraduate. Ngayon, ang tanong po, mahalaga po ba sa atin ang ROTC ngayon? Meron po ba tayong ROTC? Ha? Okay, wala. Pero si God may ROTC, kaya hindi pwedeng wala tayo. Eto po, anong sabi dito? Yes. Meron tayong ROTC. Mahalaga po ito. Bakit? Sa bahay, kailangan to. Sa trabaho, kailangan to. At kung saang dako tayo dadalin ng Panginoon as Christians. Bilang mga Kristiyano, napakahalaga po ng ROTC. At hindi rin pwedeng hindi tayo padadaanin ng Panginoon sa training na ito. Yun nga lang, ang training natin is spiritually. ROTC. So, tingnan po natin ano yung sinasabi naman sa ROTC ng Panginoon. Yung pong meaning ng ROTC, nagsingit lang po ako para makita natin yung difference ng ROTC ng high school, ng college, saka yung God's ROTC. Sabi po dito, ROTC is a spiritual military. Iyan po yung mga soldiers tayo. Military organization that trains Christians to become officers in the armed forces of Almighty God, so that they are ready to join a spiritual military operation if they are needed.
Bilang mga Kristiyano po, may labanan po ba? Meron. Kaya po hindi pwedeng wala tayong ROTC. Ngayon po, lahat po ng nagsasabi na tumanggap sa Panginoon, na tinanggap si Kristo na Diyos ng kanilang buhay, tagapagligtas, at kine-claim na may buhay na walang hanggan. Lahat po tayo spiritual soldiers of our Almighty God, Jesus Christ. Okay. Now, bakit po napakahalaga ng ROTC bilang mga Kristiyanong katulad natin? Bakit po mahalaga ito? Tignan po natin yung maglalabas sa ROTC na acronyms. Dahil ang bawat isa ay nangangailangan ng R. Ano po yan? Respect. Kailangan niyo po ba yan? Gusto niyo po ba nire-respeto tayo? Di po ba? Mula sa bahay, gusto natin bilang ina at ama, bilang mga ate, re-respetuhin tayo ng mga sumusunod sa atin. Tama po. Bawat isa po kailangan ang respeto. Kaya po mahalaga po ang respeto. Ang unang ikinuman sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina. Gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Usapang tahanan. Ama at ina ang kailangang irespeto sa kayong mga kuya at ate. Ngayon, yung mga nakababata po para sa atin, kailangan din po ba nila ang respeto natin? Sure. So ano kailangan? Magrespetuhan. Ngayon, tahanan. Sa kumpanya, may command po ba si God? Sure. Ang kapalit ng ama't ina, sa Exodus 12, pag nasa trabaho, boss. Tama po. Pag nasa kumpanya, boss. Sa school, sino ang teacher ang mga boss? Sa congregation, katulad dito. Marami tayong kumpanyang pinapasukan. Pag hindi sa isa po natin, baka tayo'y hapunin. Ngayon, nagbigay lang po akong sample para makita natin yung difference. Dito po sa church, sino po ang nakatataas? Siyempre, unay Panginoon, pero ang usapan dito, si Bishop yun. Susunod kay Bishop, siya yung ama. Sino po? Yung asawa. Susunod sa asawa, tatay yung kuya at ate, pastors and pastora. Tama po. So, yun po yung sinasabi. Ngayon, marami pa po tayong mga dapat na maintindihan kung saan tayo dapat pasakop at magbigay ng respeto. Simple lang po sa bahay. Yung pagsuway sa utos na pinapaalala sa magulang. Paglabag sa panuntunan sa tahanan. Simpleng-simple lang po. Isang sample lang. Napakadali pero hindi makasunod. Hindi makarespeto. Sabi nung nanay, hindi baling hindi kayo maglinis. Huwag lang kayong magkakalat. Pero ano problema? Hindi na naglilinis, nagkakalat pa. Diba? Simpleng-simple po, pero yung pag-disrespect, hindi natin napapansin sa simpleng paraan. Ngayon, pag tinanong ko po kayo, huwag niyo pong isipin yung mga katabi niyo, huwag niyo isipin asawa niyo, huwag niyo isipin yung kung kanino masama loob natin. Ala po tayong kausap, kundi sarili-sarili natin. Ito po ang tanong. Sa inyong sarili, ha? How can I show my respect? Sarili niyo po yan. Paano natin ipapakita na tayo'y rumirespeto? Una, ano pong sabi sa una? How can I show my respect? Sabi po dyan, number 1. Sabi po, be kind and courteous. Maging mabait daw tayo at maging magalang. Oh, gusto natin mabait sa atin? Gusto natin magalang sa atin? Pero tayo ba mabait? Tayo ba magalang? Tanungin natin yung ating sarili.
Baka gusto natin mabait, gusto natin magalang, pero yung hinihiling natin, hindi natin maibigay. Next, number 2, be polite. Avoid interrupting or causing disturbances. Sabi dito, maging magalang. Iwasang makagambala o magdulot ng kaguluhan. Pag sinabing magdulot ng kaguluhan, iwasang gumambala. Simple. Kapag tayo binansagan na troublemaker, malaking problema yon. Gumagambala tayo nun. So, dumidisrespect ba tayo o rumerespeto? Nagdi-disrespect tayo kapag tayo'y troublemaker. Hindi iyon ang gusto ni God. Bakit? Mediator tayo. Hindi tayo troublemaker. Yun yung gusto ni God. Next po. Listen to others, sabi doon. And respect differences in beliefs and opinion. Paano tayo rumirespeto? Makinig daw tayo, pakinggan daw natin yung iba. At irespeto natin yung iba-ibang paniniwala at opinion. Hindi tayo pwedeng makipagbalitaktakan, hindi tayo pwedeng kung ano-anong gagawin natin. Para lang patunayan na marami tayong alam. So, yun yung sinasabi. Bakit? What is respect according to God? Sabi doon, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Yun yung sinasabi dyan. Pero tayo, ganito ang nangyayari sa atin eh. Sometimes, Christians may be perceived as judgmental. Hindi natin napapansin yan. Humuhusga tayo. Or hypocritical by people with different beliefs. Bakit? Katulad lang nung sinampol ko na yung asawa ko, ako kasi po high school pa lang nagba-Bible study na. High school pa lang, hindi na talaga ako uso ng mga imahe. May bago po ba dito? Okay, hindi pa ako uso dun sa mga imahen. Hindi na ako uso doon kasi nga po, naunawaan na. Ngayon, yung aking asawa, dahil hindi pa malinaw sa kanya, nagpagawa kami ng bahay, naglagay ng altar, pagbaba doon sa hagdan. Kokontrahin ko? Hindi. Hindi ko po yun kinontra. Kasi po, yung pagkaunawa ko, pagdating sa ganyan, talagang iba yung pagkaunawa naman niya. Yun po yung sinasabing irespeto natin sa kani-kanyang paniniwala. Eh kasi po sila, lumaki talagang, yung biyanan ko talagang devoted na Katoliko. Pero ang tatay ko, pag tinanong mo, Katoliko, ang sinagot, sasagutin na, ano ba relihiyon mo? Katolikong pabaya. Alam niyo po kung bakit? Bininyagan lang, kinasal lang. So, ibig sabihin, walang relasyon. Kaya, yun ang biro ng aking tatay. So, hindi ko sinabi sa kanyang huwag kang maglagay. Wala akong sinabi kasi una pa lang, magiging problema na naming mag-asawa. Hanggang dumating yung time, ginamit yung mga problema sa buhay namin, tinawag kami ng Panginoon, dumating sa punto yung imahin na yon. Nagtanong siya, sabi niya, tatanggalin ko ba yung altar na yan? Sabi ko, wag ako tanungin mo. Ikaw, sa tingin mo, pwede mo bang tanggalin? Sa tingin ko sa kanya, nag-aalinlangan siya. Kaya ang sabi ko, hanggang hindi nangungusap sa iyo ang Panginoon ng buong buo, natanggalin yan, huwag kang sumunod kung ano yung naririnig mo sa akin. Ituturo ni God sa iyo yan habang patuloy tayong uma-attend. Di po ba? Ngayon, kapag ang ginawa natin sa mga taong katulad nun, mali yan. Sa amin, hindi yan sinasamba. Di po ba merong ganun na hindi nagiging maingat? Ano po ngayon ang mangyayari sa ipinasok ng Panginoon dito sa atin para matutunan yung lahat ng bagay na dapat matutunan at malaman? Zero po ang aabutin, lalabas po yan. So, alalahanin po natin na nung time na tayo yung bago pa lang nakikipagniig sa Panginoon, di po ba nasasaktan din tayo? Nasaktan din tayo. Kapag may naririnig tayo na parang may batiko sa way ng pananampalataya natin, di po ba ganun din tayo? Ngayon po, mayroon tayong mga ganung sitwasyon, maraming iba, mga bagay, lalo kung hindi gaano malinaw ang pagkaunawa ng mga taong pinadadala ni God, huwag nating batikusin. I-encourage natin,
in loving tender care. Hindi po pwedeng bara-barabay. XX. Eto, dami kong X. Kayo po, pag tinanong ko kayo, hindi po ba nagka-girlfriend kayo, mga lalaki? Tapos ang mga babae, nagka-boyfriend? Hindi na pangasawa? Nakalimutan niyo po ba agad? Hindi po ba hindi? Ganon din po yung buhay pananampalataya natin. Kasi, yun nga po, simula bata, lumaki tayo. Tapos biglang-bigla, babakbakin natin. Mahirap po yun. Hindi po tayo makakawin. Hindi lang po sa mga bagay na yan. Marami pong bagay na halimbawa na tayo ay nagigiging, minsan nga, kahit nasabihin nating tama yung sinasabi natin, pero yung pamamaraan natin, nagigiging katitisuran tayo. Hindi po natin alam. Sayang yung pinadadala ng Diyos. So, tignan po natin yung number 4. Sabi dito, think before you speak. Mag-isip daw tayo bago tayo magsalita. Isipin natin mabuti anong sasabihin natin. At lalo yung language and tone. Yung pananalita at yung tono ng boses, kapag po tayo ay nagsasabi doon sa mga mahihina pa spiritually, may kabigatan po yun. Meron po akong pinsan, tuwang-tuwa kaming mag-asawa, kasi kung titingnan namin, hindi mo mahirap i-invite. May naka-invite. Eto ngayon ang problema, naninigarilyo. Nakikita nung mga Kristiyano na naninigarilyo. Ngayon, pwede natin paalalahanan o hindi? Pwede. Tama po. Pwede. Kaya lang, kailangan maramdaman nila yung concern. Nagtanong, masama bang manigarilyo? Siyempre, sumagot. Oo, masama yan. Di ba, sabi ng Panginoon, yan ni bisyo, yan ni ganto, ganto. Ang daming sinabi. Ano ngayon yung nung nagtanong? Ibig sabihin, hindi ako pwede dito. Bawal pala to dito. Di po ba? Pwede nating sabihan, pero yung ibang way. Pwede naman po nating sabihin na, iyan, pagdating kay God, hindi okay talaga. Kasi unang-unang inaalala yung katayuan ng katawan mo. Magbibigay ng sakit yan. Pero kung hindi pa malinaw sa'yo, bakit ba talaga iyang isang yan ay talagang isa sa kasama sa hindi gusto ng Panginoon? Huwag kang mainip. Basta magpatuloy ka ng attend. Ituturo ni God yan. Maririnig mo yan sa bawat mensahe. Matitsyempohan mo yan. By the grace of God, iparirinig ni God. Bakit? Mangungusap siya sa'yo. Yun ang intain mo. Alin po ang mas maganda sa dalawa? Yung nagtataboy o nagkakabig sa papamaraan ng ating pagsasalita. So, wala pong masamang magpaalala. Kaya lang, ayon sa kaparaanan ng panuntunan ng Panginoon, kailangan malumanay at masarap pakinggan ang dating. Hayaan po nating ang Diyos ang mangusap sa kanila habang patuloy silang pumapasok o uma-attend sa gawain. At para hindi po natin sila ma-disrespect. Tignan po natin yung ospital. Sino po ba pumapasok sa ospital? May sakit. Physical. Tama po. Doon po sa ospital, pag ginagamot, binibigla po ba ng bigay ng gamot? Hindi po gradual, unti-unti. Bibigyan ka muna ng 50 mg, pag hindi kaya, saka kaiwa 100. Kung hindi kaya ng painom, at saka ka-i-injectionan, pag malala. Tama po. Pero hindi yung isinabay 50 mg, isinabay yung injection, ibig sabihin, ang mangyayari pag po ganun, ma-overdose. Lalabas na po ng ospital yan, ang hindi natin sigurado malamang. Baka nakahiga ng iuuwi, kasi nga mali yung paraan. Tama po. Ganon din po yung buhay spiritual natin. Ngayon po, dito po, sino yung mga madalas tumatakbo sa Panginoon? May problema. Tama po? Maraming nag-aakay dito, punta ka sa church, makakarinig ka doon, makakatulong. So, may sakit, spiritually. Ngayon, kung paano pong gradual ang kailangan sa ospital sa pagpapagaling ng physical na katawan natin, ganun din po ang spiritual na buhay natin. Hindi pwedeng ang dosage ay todo agad. Spiritually, mamamatay din po talaga dahil hindi nababalik.
kapag mali po ang paraan ng pagpapagamot o paggagamot na meron tayo. Kaya po, napakahirap. Tignan po natin yung Hebrew 13:7. Sabi dito, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo. Ang nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ano po tignan niyo po yung idiniin ni Apostol Pablo dyan. Unang sinabi, isipin ninyo. Sino po? Kung paano sila namumuhay. Yung mga namumuno. Ito yung sa panahon nila. Ngayon, ano pa yung command? Pagkatapos pinag-isip, nag-command. Ano ang sabi? Tularan. Di po ba sabi? Ikinumand na tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngayon po, yung command na tularan, negatibo po ba o positibo? Yung pinatutularan. Positibo po yan. Tama po. Namumuhay sigurado yan ang naaayon sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Kasi sinabing tularan eh. Kung hindi po maganda yon, hindi sasabihing tularan. Tama po. So, ibig sabihin, ang ganda nung sinasabi ni Apostol Pablo. Ang ganda nung paalala. Ito po ngayon ang problema. Paano kung tayong namumuno sa tahanan at kung saan-saan mang bagay tayo dinala ng Diyos at nagpapahayag ng salita ng Diyos na nakikitaan nila ng walang respeto? May problema po ba o wala? Malaki ang problema. Bakit po? Kasi tayo yung tinetrain ng ating Panginoon. Kung paanong nagte-train ang ROTC, si OCC, si AT, ibang klase yung training ni God bilang Kristiyano tayo as ROTC, soldiers of our God. Minsan tayo makasarili. Kung minsan nga, hindi minsan madalas. Bakit? Tignan po natin yung Lucas 6:31. Sabi po dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Bakit ganun yung command? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Bakit po ganun yung command? Dahil hindi natin gugustuhin na gawan ang sarili natin ng masama. Lahat po tayo ang gustong gawin ng kapwa natin sa atin, gumawa ng mabuti sa atin. Ang problema, yun nga po yung sinasabi. Gusto natin mabuti gawin sa atin, gusto natin irespeto tayo, pero mismong tayo hindi mabuti, mismong tayo walang respeto. So, hinahanap natin yung bagay na hindi natin kayang ibigay. Dapat, yung hinahanap natin, meron din tayo para lumabas yung respetuhan. Dahil iyon yung command ng ating Panginoon. Ano po ba ang nais ng Panginoon na mayroon tayo? Sabi sa Roma 12:10, ano pong sabi doon? Magmahalan. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ang tanong, mahalaga po ba sa atin ang mga di nakakakilala? O walang pananampalataya o walang relasyon sa Panginoon? Mahalaga po ba sila sa atin? Kailangan mahalaga sila sa atin. Mahalagang mahalaga sila sa atin. At lalong napakahalaga din nila sa Panginoon. Kasi hindi lang yan basta nandyang tao. Kasama din po sila sa pagkakapako sa krus ng Panginoon. Kasama sila sa idinedicate ng Panginoon na buhay niya dun sa mga taong walang relasyon. Paano po gagawin natin kung mismong tayo na dapat mag-e-encourage, na di-discourage sila? So, may pagpapahalaga po ba tayo doon o wala? So, kaya mahalaga din po ang respeto natin sa bawat isa. Habang nagpapagaling po tayo sa bawat kahinaan natin, ano po ang gusto? Magpalakasan po tayo sa tulong ng Panginoong Hesus. At kung nasa atin ang pagpapahalaga, madali na po para sa atin ang magmahal. Kaya po, hindi natin masasabi na rumirespeto tayo kung wala tayong
Next, sa ROTC, O. Kung wala tayong pagsunod. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo rumirespeto kung hindi tayo sumusunod. Malinaw po yan. Sinasabi po dito. Sabi sa Deuteronomio 6:5, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Puro buo. Walang sinabing kalahati. Tama po. God don't want half-hearted. Ayaw ni God ng ganun. Ang gusto niya, ang puso natin, buong-buong siya lang ang nakaluklok. Sabi po sa 6:6, Deuteronomy, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Kita ninyo po, walang binanggit na itanim niyo sa isip kasi nga tayo kalimutin. Tama po. So at isa pa, kaya po sa puso pinatatanim, alam ng Diyos na ang ating puso mandaraya eh. Kaya dun mismo talaga niya gustong itanim. Dahil mandaraya ang ating puso at salawahan. So, next po. 6:7 ang Deuteronomy din. Ano ang sabi dito? Ituro ninyo sa inyong mga anak. O kita nyo po, tinetrain din tayo para sa anak natin. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. May nakalibre po bang oras? Kung kailan ituturo? Di po ba wala? Walang sayang na minuto kasi sa lahat ng gawain, ipinatuturo. Ano pong ibig sabihin nito? Ituro in action. So, ibig sabihin, way of life natin. Dapat makita nila kung ano yung natututunan natin sa ating Panginoon. So, bakit po mahalagang maituro natin ito sa ating mga anak? Maging sa tahanan, hindi po natin maiiwasan ang labanan spiritually. Totoo po ba yan? Hindi. So, ibig sabihin, kahit sa pamilya may mga problema. So, nasa laban tayo. Ngayon, sabi sa awit 1:1, magpakatatag daw tayo. Bakit tayo magpapakatatag? Sabi sa awit 1:1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa maling nilang mga gawa. Always no to Satan. Malinaw po yan sa verse na yan. Dahil maraming hindi. Always no to Satan. So, naninindigan sa payo ng Panginoong Hesus, hindi tayo dapat madaling impluwensyahan ng mga gawaing hindi nakalulugod sa Diyos. Sila yung mga taong masunurin at may respeto. Ano po ang gusto ninyo kung kayo ang tatanungin? Nandadaya o kayo yung dinadaya? Pagka po kasi ang pinag-usapan, nandadaya, nagkakaroon po ba yon o nawawalan? Pag nandaya, ha? Nawawalan po ba yung nandadaya? Ako po, tingin ko, nagkakaroon eh. Kasi pag nanluluko, pag tungkol sa pera, nagkakapera eh. Tama po? Katulad ng halimbawa, scammer. Tama po, nagkakaroon sila. Pero nandadaya sila, tama po. Ngayon, yung dinadaya, sabi, nawawalan yan. Yung dinadaya, nawawalan. Pero alam niyo po bang sa paningin lang ng Diyos nawawalan? Ay, sa paningin lang ng tao nawawalan yon? Yung mga nandadaya. Pero sa paningin ng Diyos, hindi sila nawalan. Sino po nawalan? Yung sa tingin nila nagkaroon sila dito sa sanlibutan. Pero pagdating sa Panginoon, pagbabayaran nila yon, mawawalan din po talaga sila. Kasi po kinuha nila, hindi kanila. Tama po, nandaya eh. So, ano po gusto nyo? Kayo yung nandadaya o kayo yung dinadaya? Santiago 1:22, sabi po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ito ang napakabigat. Mismong sarili natin, dinaya natin. At mismong sarili natin, niluko natin, ay dun pa sa salita ng Diyos. Sino mawawalan? Yung sumusunod sa sinasabi ng Diyos
o yung sumasalungat, sigurado po ang reward ay dun sa mga sumusunod, namumuhay. So, dinadaya ang sarili dahil hindi pagsasagawa o pagsunod ng tama ayon sa katuwiran ng Diyos, sila yung nawawalan. So, anong uri po ng tao yung nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos? Dalawang bagay po ang mawawala sa atin kapag sa negatibo tayo lumagay. Matthew 7:24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato, matatag. So, Matthew 7:24, matalino. Anong uri naman po ng tao yung nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi nagsasagawa ng mga aral niya? Matthew 7:26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Pag sinabing sa buhanginan, mabuhay. So, Matthew 24, matalinong tao, sumusunod. Matthew 25, taong hangal, sumusuway. Saan po tayo doon? Nasa 24 po ba tayo? Nasa 25. Hindi ko po alam. Tayo po ang makaka-assess niyan sa ating mga sarili pagdating sa usapang salita ng Diyos at way ng pamumuhay. Kasi tayo po ang nakakaalam ng buhay natin kung paano tayong tumatakbo ang buhay natin araw-araw. Ngayon, ano ang reward ng matalinong tao? May reward po John 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, ibig sabihin, buong-buo yung relasyon sa ating Panginoon. Dapat iyan yung tayo. At iyan po yung halimbawa na nais ng ating Diyos na tularan natin sa Kanya. Ang mamuhay ng may respeto, mamuhay ng may pagsusunuran o pagpapasakop. R.O. John 15:12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Iyan yung gusto niya. So kapag naipamuhay natin, nakikita po ng ating Panginoon ang bunga mula sa banal na Espiritu na sinasabi nating mayroon na tayo. Actually, kahit nga po sabihin nating mayroon tayo, pero sa lungat, kita din po ni God yun. At kahit hindi si God, kita din po ng taong nakakasalamuha natin kung paano tayong namumuhay ayon sa napapakinggan natin. So ano po ang sinasabi doon? Roma 2:7. Anong ibibigay? Ano po yung reward? Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan. Ang ganda po ng reward ng taong nabubuhay sa may pagrespeto, sa may pagsunod. Tama po. So, ngunit, kung hindi natin maipapamuhay ang mga bagay na yan, ano magaganap o sasapitin natin? Consequences po. Anong sabi sa Roma 2:8? Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Lagi po nating tatandaan, sa pagpapakumbaba po natin, doon nagsisimula ang pagsunod. Pero hanggang nagmamataas tayo, hindi papasok at hindi susundan ng pagsunod. Sa atin pong pagsunod, papasok ang pagtitiwala. Kaya po sunod-sunod yan, pag may respect, may pag-obey, pag may obey, magtitiwala. Yun po yung sinasabi doon. Mahalaga po ang pagsunod natin para mapatunayang tayo ay nagtitiwala. Iyan po yung trust. Ang sabi po dyan, lack of trust leads to stress. Naniniwala po kayo dyan? Kapag tayo, hindi buo ang ating pagtitiwala, puro stress aabutin natin. Kapag inisip natin, yung asawa ko nang bababae, hindi ka na makakatulog, stress. Yung pala, hindi naman nang bababae. Sasabihin ng lalaki, sasabihin naman ng lalaki, nang lalalaki yung asawa ko, hindi naman pala nang lalalaki. So, stress. So, lack of trust leads to
stress. Ganon din po sa ating Panginoon. Sabi po sa Exodus 16:2, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Ngayon, paano po sila nagreklamo? Exodus 16:3, sinabi nila, mabuti pa, sana'y pinatay na lang kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Puro reklamo ang inabot. So, ano ngayon? Pag po tayo ang tinanong ko sa bawat buhay natin, anong senaryo po sa buhay natin yung stress tayo? Dahil hindi natin napapansin na nawawala ang pagtitiwala natin, na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay na naaayon sa Kanyang kalooban. At ano po ang hindi niya magawa sa buhay naman natin na kailangan gawin niya, pero dahil nakikita niya na napakalaki ng pagkukulang natin sa Kanya sa area ng pagtitiwala. Kaya po mabigat ang laban eh. Pag nakita ni God, hold ang biyaya. Kasi walang tiwala eh. So, real trust brings consistency of characters. Magiging consistent tayo kapag tunay ang ating pagtitiwala. Kapag buong-buo ang pagtitiwala natin, unang-unay sa ating Panginoong Jesus. Ano pong sabi sa Awit 125:1? Parang bundok Zion ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kailan may di makikilos, hindi mauuga. Ibig sabihin, matatag. Kapag buo ang tiwala natin sa ating Panginoong Jesus, isusunod niya yung mga problemang meron tayo kung paano niya tayong susuplayan para maging malakas tayo doon sa tinetrain niya tayo kung ano yung mga negatibo sa buhay natin. Training yon ni God sa atin. Susunod, magtitiwala, rirespeto. Bahala na po tayo kung ano ang pipiliin natin. So, failing to trust God brings problem. So, pagka daw tayo wala talagang tiwala sa Diyos, magdudulot ito ng malaking problema. Bilang 14:34, ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madaman ninyo ang aking poot sa loob ng panahong iyon. Imagine niyo po, yung pagmamanman, 40 days. Ang katumbas, 40 years. Mantaki naman po nating hirap aabuti natin kapag tayo ay nandoon sa negatibong sitwasyon. Ang tanong po, pagmamanman, masama po ba yan? Iyan po, depende sa pagmamanman natin. Kailan po magiging masama? Kapag tayo may minamanmanan o kapag tayo may gustong malaman o kapag tayo laging... Ang ibig ko pong sabihin, kapag negatibo natin ito ginawa. Masama po yan. Pero ang pagmamanman po pwedeng gawing positibo. Kung paano tayong mag-e-encourage doon sa mga sitwasyong negatibo na nakikita natin. So, makabubuti po yon kapag positibo ang paraan natin. Kanino po ito dapat unang matutunan ng mga bata? Yung respeto, yung pagsunod, obey, at saka yung trust. Sabi po dito sa Matthew 18:6, children learn it from parents. So, napakahalaga po talaga ng magulang. Dahil diyan nag-uumpisa ang bata. Ano pong sabi doon? Matthew 18:6, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa lieg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isang maliit na ito na nananampalataya sa akin. Imagine niyo po, bawat magulang kung mamamali, gugustuhin pa ng Diyos, ipitin tayo sa gilingan at ihagis kung saan. Tama po. Ang gusto po ng ating Panginoon, kung paano tayong magtiwala sa Kanya, kaya hinalimbawa niya yung bata. Di po ba yung mga bata, mahal ng Panginoon yan eh. Bakit po? Yung demonstration nung pagtitiwala, iyon yung demonstration ni God. Pansinin niyo po yung mga anak niyong maliliit. Kumulog ng todo. Kumidlat ng todo, saan tatakbo? Di po ba sa ating mga nanay, kung sino kasama sa bahay, sa tatay, halos hindi sila hihiwalay, hindi sila bibitaw. Iyon po yung demonstration ng Panginoon na buong pagtitiwala na dapat meron tayo sa Kanya.
Iyon po yung gusto niya. Yun yung gusto niyang makita sa atin. So, kaya po mahalaga na tayo pong mga magulang ang unang makakaalam at matututo na magtiwala sa ating Diyos para maipasa natin ito sa ating mga anak. At sa ganyan pong kalagayan, magkakaroon na tayo ng maganda at maayos na pag-uugnayan. Kaya po kasi walang communication eh. Wala nang respeto, wala pang pagsunod, wala pang pagtitiwala. May mag-uusap pa po ba pag yung tatlong yun? Wala. Wala na. Walang communication, walang ugnayan. Kaya po mahalagang may respeto, may pagsunod, may pagtitiwala para mabuo yung communication. Tama po. So tingnan po natin yung kung ano at paano tayo tinuturuan sa ating pakikipag-ugnayan. Ayon sa Santiago 1:19, ano po ang gusto ng Panginoon? Sabi po diyan, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Sabi nun, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Magandang paalala po yan. Pagka po ganyan, good or bad communication? Di po ba good? Maganda po. Magtutuloy-tuloy yan. Kasi maganda yung pakikinig, maayos ang pagsasalita. Tama po. So, balik po tayo sa military. Ang military po, tinetrain din yan. Ang sinasabi, hindi tayo basta putok ng putok. Hindi po ba kaya may leader? Nauuna yung leader, hindi yan mga magsasalita. Kung saan pa pupuntahin, sesenyasan. Kung gusto dito. Pag naman din sesenyas doon. Walang sounds. Bakit po? Pag nagsalita, maririnig ng kalaban, may tao. Tama po. Kaya hindi dapat putok ng putok. Or, kapag putok ng putok, baka ang tamaan ay yung pangkasama nyo. Kailangan pagputok, sure. Iyon ay sa military. Tama po, sa mga labanang pangditong sanlibutang usapan. Ngayon, pagdating po sa buhay Kristiyano, kung sa military po, hindi dapat putok ng putok. Sa Kristiyano, alin po hindi dapat? Ha? Okay, sa Kristiyano, hindi dapat putak ng putak. Dahil meron din pong iniingatan katulad ng mga militar. Kapag po kasi tayo, putak ng putak, baka makasakit tayo na hindi naman pala yung taong yon ang involved. O di nakatama tayo nang hindi naman, nang dahil sa hindi natin pag-iingat. Hindi po ba? Kaya po ang gusto ng Panginoon, labanang spiritual, magbalanse, dahan-dahan sa pakikinig. Ito yung sinasabi, ipamuhay natin yung Santiago 1:19 sa bahay daw, kahit saan, dito, sa panambahan kung saan tayo itinalaga ng ating Panginoon. Magbalanse sa taong nakikinig at nagsasalita. Ang third party, kapag may nagsasalita at may problema, third party tayo dapat yon. Ano ang katayuan natin? Mediator. Hindi ba? Si God mediator? Anak tayo ni God, mediator tayo nung mga may problema. Tama po. Bakit po mahalagang maipamuhay natin ang Santiago 1:19? Sabi po sa Kawikaan 12:18, tignan niyo po yung ano. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Anong uri ng tao yung unang talata? Putak ng putak. Pangalawang talata, mahinahon. Namumuhay, Santiago 1:19. So, kailan po tayo kailangang magsalita at bakit? Kawikaan 25:11, kailangan daw magsalita tayo kapag angkop na sa panahon. Hindi yung may marinig lang na kwento, kahit walang alam sasabat. Yung tuloy kwentong kasinungalingan, pagsabat natin, madadagdagan pa ng panibagong kasinungalingan. Hindi naman sigurado makikisali. Tama po. So, kailan lang? Kapag hinihingi ng pagkakataon. Lalo kung kayo yung nasa katotohanan, lalo kung kayo yung nakakaalam ng buong kwento, iyon na yung kumibo kayo kasi may maaapektuhan na kapag tumahimik pa tayo. Di po ba? Dapat may tapang tayo, pero ang tapang natin, kasama natin dapat si God sa ating pagsasalita.
So, yun po yung sinasabi. Kapag angkop sa panahon, ang salitang binibigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak, sabi dun sa Kawikaan 25:11. Ibig sabihin, parang ginto, pakikinabangan ng sinasabihan natin at pakikinabangan ng nakikinig sa atin, pakikinabangan din nung may sinasabi sa atin. Parang ginto, mediator, naka-encourage tayo. Good communication. So, yun po yung ating kailangan. So, kapag kapaki-pakinabang ang ating sasabihin at sa kaayusan patutungo ang ating layunin, saka na lang tayo kumibo. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, salita tayo ng salita. Madalas po, mahalaga ang pananahimik. Bakit po? Tignan niyo po yung mga Kawikaan 15:1. Ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, pot ay hindi mawawaglit. O, ito din po yung putak ng putak. Pero kapag daw malumanay, nakakikita po ba kayo ng mga taong hindi sila masalita? Tapos pag nagsalita, napakalumanay. Kokapraso yung sinabi, napakalaking pakinabang. Di po ba yun ang gusto ng Diyos? Hindi ba sabi, hindi baling magkwento ng kapiraso, basta totoo. So, yun ang gusto ng ating Panginoon. Kumibo tayo sa bawat pagkakataong pakikinabangan. Unang-unay ng Panginoon at saka ng mga mahal natin sa buhay at ng taong pinadadala sa atin. So, malumanay magsalita, madalang sumagot. Sa pakikipag-usap po kasi at sa communication, sa pakikipag-communication, bilang mga spiritual soldiers ng Panginoong Jesus, lagi po nating alalahanin ang mga talatang pinagdaanan natin ngayong oras na to. Upang maisakatuparan natin ang ROTC from our Almighty God habang buhay. So, kailangan po, may ROTC tayo pagharap natin sa ating Panginoon. Tama po? So, conclusion. Hindi po ako nagagalit. Idinidiin ko lang po para medyo talagang maintindihan. Ganun po ako talaga. Pag gusto kong ipaintindi. Ngayon, conclusion po. ROTC, respect, obey, trust, and communication. Mahalaga po ang respetuhan, mahalaga po ang pagsusunuran, at mahalaga ang pagtitiwalaan, lalong mahalaga yung pag-uugnayan sa pamilya, sa trabaho, sa lahat ng dako, at sa ating mga Kristiyano. ROTC. Sige po. Tayo po ay tumayo. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na manalangin sa presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos naming Ama, kami pong lahat ay lumalapit sa inyo. Ama, lahat po ng nasasakupan sa oras na ito ng kongregasyong ito, Panginoon. Mula pa kaninang umaga sa first service, hanggang ngayon sa second service, at pati yung third service, isinasakop na po namin. Ama, hinihingi po namin ang kapatawaran, yung pagkukulang namin sa respetong nawawala kami sa inyo, sa pagsunod, Panginoon, na hindi kami nagiging maingat, na kami sumasalungat unang-unay sa inyo, at sa pagtitiwalang nawawala po sa amin, na malaki din ang nawawala sa amin dahil sa kakulangan ng aming pagtitiwala. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. At sa pakikipag-usap po namin sa pag-uugnayan at communication, patawarin niyo kami kung meron kaming mga taong hindi namin maibigay ang todo-todong communication dahil ginagamit, Panginoon, ang kaaway, ang takot, Panginoon, na kami makipag-ugnayan dahil iniisip na baka mapahiya, Panginoon, na baka kami i-reject. Ama, lakas ng loob ang kailangan ng bawat isa sa amin. Ama, ito pong aralin na ito, hayaan yung nakaukit sa puso namin. Pakisamahan nyo kami habang buhay, habang panahon, hanggang sa dumating kayo, Panginoon. Kailangan po namin, Panginoon, ang ROTC, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Sa bawat training po ng buhay ng bawat isa, lahat ng pamilya na naririto, pamilya ng EECM, Panginoon, pakipatnubayan nyo po kami. Lalo kapag may training na negatibong sitwasyong dumadating sa buhay namin, tanggapin po namin, tinetrain nyo kami,
at kami ay inihahanda mo sa labanang espiritual. At kailangan po, Panginoon, na kami ay magtagumpay. Sa oras pong ito, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo sa araling ito. Sa bawat sitwasyon po na itinuro mo sa amin, ang buhay namin, nakikita namin yung katatagan sa iyo. At binibigyan mo ng napakagandang kulay, Panginoon, ang buhay namin kapag kami ay namuhay ng naaayon sa inyong kalooban. Kaya kayo na po yung magbigay sa amin ng karunungan, magbigay ng wisdom, ng guidance. At sa amin po, Panginoong pag-uwi, nawa ingatan nyo kami sa mga dadaanan namin. At sa tahanang pinagkatiwala nyo sa amin, ihatid nyo kami ng ligtas. Kayo na po yung bahala. At patuloy po nating itaas ang ating mga kamay sa pagtanggap ng biyaya na kailangang ma-bless tayo, Panginoon. Makapamuhay nawa kami, Panginoon. Iligtas mo kami patnubayan sa lahat ng pagkakataon. Ikaw yung pakinggan namin, Panginoon. Mamuhay kami ng may kapayapaan. Ang lahat po ng ito, binibigay namin sa inyo ang papuri, ang pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ang lahat po ng tumanggap ng ROTC ng ating Panginoon, magsabi ng Amen.